Si former House Speaker Martin Romualdez hindi kasama sa 21 inirekomendang makasuhan ng National Bureau of Investigation. Ito naman si Secretary of Justice Remulla may paliwanag kaugnay dyan ang pagrekomenda na mapabilang naman si Makati Mayor Nancy Binay sa mga pinakakasuhan, pinoproseso pa ng Department of Justice. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Itinanggi ng Department of Justice na kabilang sa inilabas na opisyal na lista na may nirerekomendang makasuhan ng National Bureau of Investigation si dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Sa kabila ng pagiging sangkot umano nito sa manumalyang flood control projects, kinumpirma ng kagawaran na hindi pa kasama rito ang naturang mambabatas. Kahapon kasi ay opisyal nang inilabas ng Department of Justice ang mga pangalan na inirekomendang makasuhan ng kawanihan. Bagamat wala pa ang pangalan ni Congressman Romualdez, nangunguna sa listahan nito ay sina Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, former Senator Bong Revilla at iba pa. Kung kaya't ipinaliwanag ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla kung bakit hindi ito sinama. Dito anya itinuturo na ang hindi pagsipot ng testigong si Orly Regala Gutesa sa nakatakda sa ng pagkikita nila ang siyang dahilan para sa exclusion ng kongresista. Giit ni Justice Secretary Remulla, kinakailangan pa munang maberipika at sumailalim sa ebalwasyon ang mga paratang at aligasyon nito na nagsasangkot kay former House Speaker Martin Romualdez. Ating pakinggan ang pahayag at paliwanag ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice. Yes, yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. That's why we really need to talk to him about it para we can actually ask the NBI to recommend the charges to be filed based on his statement. Eh sa ngayon, hindi siya, no-show siya. So hindi na nagpunta NBI dito. Kasi tandaan nyo, these complaints are lodged by law enforcement agents. Kaya we always have the NBI on hand to vet the statements. Without that, how can we file charges kung hindi malinaw ang basis? Habang binigyan din naman ng kalihim na ang Witness Protection Program ay hindi nangangahulugang para sa pagbibigay proteksyon lamang. Kaugnay sa naunang payag ni Orly Gutesa na hindi nito kailangan pa ng karagdagang seguridad, iginit ni Secretary Remulla na kalakip sa programa pati ang mga posibleng isiwalat pa ng testigo. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice. Pero witness protection is not just that. It's about being a part of it because he'll be confessing to be a part of the crime. Sa nasalang light, accessory lang siya. Pero kung talagang credible siya, kasi marami rin naman mga tanong na pumapasok tungkol sa mga narration. Maraming mga tanong na pumapasok. Gaya nung maletang 48 kilos, parang I've never seen that or heard of that. And 46 of that, that's 3 tons of money. Marami kang math na pwedeng gawin tungkol dito. Kaya we really have to talk to him. O kailangan nila naman siya ma-vet. Kasi if the DOJ or the Ombudsman will prosecute it, those facts will still. Samantala, bukod po kay former House Speaker Romualdez, ang kasalukuyang alkalde ng Makati na si Nancy Binay ay hindi rin napabilang sa listahan ng mga inirekomendang makasuhan. Ngunit ayon kay Justice Secretary Remulla, kanila na itong pinoproseso na kasunod ng idawit ang alkalde sa naganap na pagdinig sa Senado. Ating muling pakinggan ng may isa pang ulit si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng kagawaran ng katarungan. We're working on it. Marami pa yan. Marami pa kaming kailangang kasuhan. Hindi lang talaga kaya sabay-sabay. And besides, we want to work with the ICI already about all of these people who have to be brought to court. And we want to see the point of view of the ICI and seek advice also. They were chosen because of their wisdom to seek advice about how we go about collating the evidence, since Babe Singson is there and he's very knowledgeable about that. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng Department of Justice at pagberipika nito sa mga testimonyang nakakalap mula sa mga testigo. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario,
And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.